Evan, bakit isasabay sa paggunita ng People Power ang isasagawang rally ng mga grupo? Ela, ayon sa mga grupong lalahok sa kilos protesta gaya ng People Power One Revolution na sumisimbolo sa pagtatapos ng mahigit 20 taong diktadurya ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Nais nilang wakasan na rin ang korupsyon at kahirapan na patuloy na umiiral sa panahon ngayon. Naghahanda na ang iba't ibang anti-corruption advocate groups upang magprotesta sa kahabaan ng EDSA Shrine, EDSA Ortigas at People Power Monument bilang komemorasyon sa People Power Revolution sa February 25. Sa ngayon, nasa 70 mga grupo sa buong bansa ang nagpakita ng kanilang kagustuhang makiisa sa gagawing protesta. Kasama sa mga nangungunang grupo ay ang Kilusang Bayan kontra Kurakot, Lawyers Against Corruption, Bagong Alyansa Makabayan, UP Diliman University Student Council, Seniors kontra Kurakot at iba pang progresibong grupo. Pinananawagan ng mga ito ang iba't ibang issue sa ekonomiya at politika, partikular na sa pagtuldok sa political dynasty at ipahayag ang pagkadismaya sa dismissal ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng mga ito, hindi pa rin naiimbestigahan at nahuhuli ang mga masterminds sa flood control scam at mayroon pa ring mala pork barrel allocables, insertions at unprogrammed funds sa 2026 national budget. Inaanyayahan ng mga ito na sa ika-40 taong anibersaryo ng People Power One, makiisa at lumabas muli ang taong bayan sa lansangan upang ipakita ang pagkadismaya sa administrasyon at ipanawagan ang tunay na pagbabago na nais mangyari sa bansa. Ela, mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon sa February 25, gaganapin ang protesta sa EDSA Shrine. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.